Dalaygon na buntag, mga igsuon. Blessed Sunday. Kumusta man ta? Kumusta atong kahayag sa mga nilabayng mga adlaw? No? It's a challenge, it's a challenging question. Dili lang siya kanang karon nga matubag nimo, but adlaw-adlaw ba ma-challenge ta. Kumusta man akong kahayag, Lord? Kumusta man ko sa mga adlaw-adlaw na ko nga pagmata, pagbangon, paglihok as isip anak nimo? Kumusta man ko? Am I kanang bringing you kanang makapahimuot ba akong kinabuhi nga na ba? I-challenge ni mong self nga everything that we do is for the glory of the Lord. Amen. And kanang karon nga adlaw is not an ordinary day. Karon na adlaw kay gitapok na punta niya to celebrate His goodness, katong mga nasakitan mauari diri para mamaayo, katong mga na-depress will be kanang patagag hope di sa pulong sa Ginoo. Amen. And even katong mga nagmadaugon will give back praise to the Lord. And even sa mga nag-celebrate karong ilang adlaw na tawhan, magpasalamat di sa Ginoo kay another lugway na pud nga adlaw, nakaabot dayta ani nga pangidaron. And even sa ato ang mga kaugalingon, mukuan lang jud pud ko mo sidetrack og usa ka challenging kanang forgive my koan karon, gamiton nga word is bagagnaong. Bagagnaong because kanang sa ikapila nga higayon nga ang Ginoo sige kuan nato, sige tuktok kanato, sige asa atoa, but kita usahay jud kundi lang jud usahay permente gahi permente kanang dili mo tuo musupak same sa atong mga parents ba nga always na nga ginariman nga di lagi mo ambak, di lagi ta mo mukuan sa dalan mutipas, pero nadyo tayo nato nga kabubuton bitaw nga dili mo tuman, no? But ang Ginoo is kanunay nagkuan lang jud siya kanang always niya kita ginaduphan samtang nga kita makasasala pa, iya na kitang ginadawat nga anak gipakamatyan. Ang ato lang jud response is to call unto Him, nga i-acknowledge nato nga wa jud tay mabuhat sa atong kaugalingon, no? Kanang ato ang pagkamatarong istrapor jud na sa atubangan sa atong Ginoo. Busa ikaw nga nagpakaarong ingnon, hukasa imuhang imuhang own morality. Kasi kanang imong own morality is nothing in the sight of the Lord. Wala siya nahimuot sa imuha. Gikalagutan kaniya. Busa karon nga kabuntagon is just a reminder kung unsa ka gihigugma sa Ginoo nga ikaw makamata pa, makadungog, makaginhawa. Ang uban gani kay very hopeless kay nana sa ilahang last breath, but ikaw nga okay pa, able pa ka, kanang wala ka nag-inabot sa imong kaluwasan. But indeed the Lord is graceful and merciful. And kanang we just wanna desire Him more. Kanang be connected balik diya sa Ginoo. Kung feeling nimo disconnected ka this week, kanang feeling nimo kanang nakasala ka sa Ginoo, paghinulsol kay ang Ginoo anda mo pasaylo ikaw mamaayo. It's not kanang once saved always saved, but ang ato ang repentance is daily. And the Holy Spirit is knocking onto your hearts karon nga dili ka magmagahion ang imong kasing-kasing, andam nga magpatudlo, a thirst for discipline di sa atong Ginoo. Amen. Nalang ko'y nakuan kagay na as I ponder this week, nalang ko'y ginakuan sa akong kasing-kasing ba nga what it is really to desire God.
Ako ang mga points diri to desire God is like treating God just like a supreme treasure. Sama sa scriptures nga katong tao nga naka-own og land, unya na siya nahukay nga treasure. Iyang gibiyaan ang tanan, iya jung gikuan tong nga treasure nga mao jud tong pinaka kuan nga bahandi niya. Second is your ultimate joy. Imo masinati tanan mga kalipay aning kalibutan but wala lahi ra jud ang kalipay nga mahatag sa atong Ginoo. Even satisfaction. And lastly, purpose. Mao lang niyang na kuan ako sa akong unahon na karon nga as I ponder sa iyang kamaayo unsaon jud day nako Lord nga i-desire pa ka more, all the more. Kaya nga to ang passion just like kanang kandila ba usahay magkaupos, but it's not us nga maka-fuel sa atong own passion, it's the Lord. Napod ko i-share nga it involves a total joyful surrender because the world kanang moingon kang surrender is kanang to give up, but ang surrender nato diha sa atong Ginoo is kanang malipayon ta nga mo surrender sa ato ang kaugalingon. It's not grievous nga atong i-obey ang Ginoo nga mahimaya siya with all our hearts, soul, mind, and strength. This devotion often manifests as prioritizing His will, studying His Word, kay diri jud ta usahay mapakyas ang pagtuman sa iyang kabubuton, pagtuon sa iyang pulong, ug even pagsalig sa mga panahon nga kita nag-antos. And what it looks like to practice nga nagatuo jud ta with all our mind, soul, even our own strength is total surrender. Lifestyle of worship. Ang pag-worship dili lang taman diri nga balay alampuanan, but in everyday nga ato pagabuhaton is an act of worship. And kani diri jud na highlight is prioritizing fellowship. Daghan jud tay mga pakyas ani. But Lord, tabangin jud kami, Lord. And lastly is to show charity, loving others. Sometimes we're Christians nga murag ato ang feeling nga kita na ang kuan, main character. Sayop na nga kuan ba, mindset. God is the center. Gikaloy-an na pud ta. So let's show forth kanang paghigugma sa mga tao nga lisod jud kayo igugmaon. Di na jud makita kung anak ba jud ta sa Ginoo bitaw. I gravitate towards Mark 12:29. And Jesus answered him. Kinini siya nga situation nga ang mga Pharisees nangutana kay Jesus. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. And the scribe said unto him, well, Master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. And when Jesus saw that he answered discreetly, ang pinahipi, he said unto him, thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.
So the challenge is layo, dili na ta layo sa Ginoo. So magpaduol ta kanunay kay kita ra jud permit magpalayo, no? So karon nga kini nga song, let it be nga it's a prayer nga imong pagabungaton di sa atong buhing Dios because He is worthy. Let's give our best worship diha kaniya. Ina nga, Lord, ikaw ako kinahanglan karon nga adlaw. I'm not okay but I'm still here, Lord. I just wanna pour out, Lord, my heart to you. Kasi ikaw lang jud akong gikinahanglan karon nga adlaw, Lord. Hallelujah. Let the Holy Spirit move you karon ay pagpagahi sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Let's sing the song, Jesus, I Need You. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, stand before me, yes, Lord. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Heed out these great poor hearts, sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find a weak and contrite heart, shoulder its burdens, Jesus, and carried it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sings out your praise forever. Sing Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sings out your praise forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. We remember your goodness, Lord, sa mga kinabuhi, O Lord. Kung sa minimo giluwas, Lord, sa mong karaan nga kinabuhi, Lord. Hallelujah, Lord. From glory to glory, O God, Lord, imo kami kinabag-o, Lord. Thank you, Jesus, for the cross, Lord. Thank you, Jesus, for the life nga amuan ang ginasinati karon together with you, O God. May our lives, O God, Lord, continue to be a light of this world. Hallelujah. We remember you, Lord. Jesus. Remember love. Remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ
before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sings out your praise forever. Sing Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace, but heart sings out your praise forever. Oh, yes, Lord. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kind has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Thank you, Lord. Thank you for the mercy. Thank you for the love, oh God. May you hear this worship, oh God, Lord. These words that we utter, oh God, Lord, from the bottom of our hearts, oh God. We desire, oh God, Lord, more of you, oh God. You are our greatest treasure, Lord. We want to love you with all our heart, strength, might, and all that we have, oh God, Lord, because you deserve all the glory and adoration, Lord. And even to the word that we will be hearing today, oh God, Lord, may our hearts may not be hardened, oh God. Pagkagamitan, Lord, amo ang pastor ka na, oh God, Lord, to bring forth the word that brings life, oh God, Lord. Even corrections, oh God, Lord. Because this is what we came for, Lord. Not just to hear the words, but to bless your name, oh God, Lord. Yes, Jesus. Thank you, God, that the Holy Spirit, Lord, as our pastor, Lord, will share the principles, Lord, diha sa imong scriptures, O God, Lord. May teach each one, Lord, mabata, mahamtong, O God, Lord. May our hearts, may our minds be open, O God, Lord, to the things that are in the Spirit, O God, Lord. Yes, Jesus. We glorify, we magnify you, O God, Lord. And to the rest of our among mga pagabuhaton karon nga adlaw, O God, Lord, we just want to lay it down before you, O God, Lord. Thank you, Jesus. And all the worshipers of the living God will say, Amen.
Okay, so good morning. Good morning mga kaigsuonan sa pagtuo. So, karon ako nagpasalamat ko sa Ginoo kay another privilege given unto me nga makahatag sa mensahe. And tinuod yun na nga despite sa kung unsay ato mga giagian, despite sa unsay mga downcastedness sa kinabuhi or like things nga makakita ka nga incapable, unable, pero ang Ginoo mo'y kanunay maghatag nimo sa kusog para dili ka makasulti sa imong kaugalingon. It's because of my own effort. It's because of my own strength. But the miracle nga kanunay ginalihok sa Ginoo sa ato. So, di ako ma-amaze gyud ba nga how Christ died for us. Kay para aron nga dili ang ato ang mga unod amoy magpasikad na sa ato ang mga lihok. Kay kung sa atong kaugalingon lang, sige ra ginato lang tawon nga ato ang kaugalingon ang mo'y tawagan ni sentro. O gikan ana, pakit-an ta sa Ginoo nga mamaluya ta. Kay para balik gyud ta sa Ginoo sa kusog, balik kita kan Jesus Christ sa kusog gyud nga na. So, unang karon I ask everyone, let us rise. We're going to read the book of Colossians. I've been reading the book of Acts, pero somehow the Lord had led me nga consider the book of Colossians, in which how many times na nato ni siya nga hisgutan ng kaning mga scriptures. So, basahan nato diri sa may Colossians chapter 2. So, magsugod ko diri sa may verse 13. So diri. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment, ministered and knit together, increaseth with the increase of God. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using, after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Then, I'll go to chapter 3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime when ye lived in them. But now ye also put off all these, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. So, let's pray. Salamat kayo mo Ginoong Jesucristo.
nga bisan gani sa imong mga pulong lamang o Dios nga among nga gibasa, it is speaking unto us, O Lord God, even unto my heart and to each one, O Lord Jesus. And Lord, that may your purposes, O Lord God, prevail, nga maabot gayud sa matag usa nga kini, O Lord God, mutudlo ka namo, ug kini, O Lord God, magahatag ka namo sa pagbadlong ug bisan, O Lord God, sa pagpahinumdom kani nga amo mga kinabuhi nga mahuyang nga gayud, O Dios, pero imuha nga gitagaan, O Lord Jesus, sa imong nga gahom, sa imong balahan nga espiritu. Tultuli kami, O Lord Jesus Christ, sa imong pagkamatarong, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa imong mga pulong karon o ginaot nga ako nga kinabuhi, O Lord Jesus, imong nga paggagamiton, O Lord God. Limpyuhi, O Lord God, ang akong mga ngabil, akong kasing-kasing, ug nga kini, O Lord God, ang mga pulong nimo mahimong ispadang duhay sulab nga magatusok gid sa matag usa. Uban na kami, O Lord Jesus, as we continue sa pagtuon sa imong mga pulong karon. In Jesus Christ's name, nagampo kami, nagpasalamat. Amen. Amen. Sige, let's all take our seats. So, last Sunday, ang atong nahisgutan katong sa may Acts chapter 15 nga kinuno mo nga about sa story ni Paul o ni Barnabas nga daghan sa mga magtotoo na unta pero gumikan kay naay nagtudlo nila nga kinahanglan sila magpatuli sad para maluwas. So karon nagdispute si Pablo ug si Barnabas, nakiglantugi gid sila nga dili na kinahanglan. So by the conclusion of the apostles, nag-conclude na ang tanan nga nganong pabug-atan pa man atong mga hintil nga kita gani naglisod ganita og tuman kaning balaod ni Moises. So karon ang ilang tinguha is to unite Jews and Gentiles in Christ. Usahon tanan ang mga Hudiyo ug ang mga hintil kang Kristo. Pero hinuon mo ni tinguha nila nga mausa ang tanan, pero next ana nga part kay si Pablo ug si Barnabas gumikan sa mga kalainan sa ilahang kuan, more point of view, gikan kay si John Mark iyahang giauhag ni Barnabas nga paubanon to balik sa misyon. Paubanon na to balik. Si Pablo pod sa iyahang nga point of view, gibiyaan gay niya. Didto pa lang sa Perga, gibiyaan tanan niya. Ay napauban na. Ug naglali sila og maayo, gikan ana, split sila. Si Barnabas ug si Pablo. So ang first part giusa unta tanan mga Hudiyo mga hintil, pero sa next part pod ana gipakita sa ato ang kahuyangon sa mga kuan, sa mga tao nga pinili sa Ginoo. Naagi ang kahuyangon gid ba makita, pero nay katuyuan ng Ginoo sa nahitabo nilang Pablo ug ni Barnabas. Pero something pod nga ato apod nga mahinuklugan. So mao na nga ang ato ang last nga statement ato is naabay something sa atong mga kasing-kasing nga nag-separate nato sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga neighbors. So kanunay ko nga naginuklog sad pod ana pod kay mao gid na tinuod ba gyud na nga og kung kita especially sa mga magtutudlo sulayan pod ang ato apod nga mga kuan, ato mga kinabuhi. And I know nga dili lang kay sa ako kitang tanan. Ginasulayan gyud ta ani. So inigbasa na po nimo sa pulong, mo na makaingon ko, Lord, salamat gyud nga available perminti ang pulong sa Ginoo. E kung dili available perminti ang pulong sa Ginoo, mawala gyud ka. Mawala gyud ka sa passing gyud ba? Dili nimo mapahinumduman nimong kaugalingon nga Lord, mao man din nimo gisulti day dire. This is the word, these are the words of eternal life. So kanunay ta dapat nga tuon dire ato ang affections na agid sa iyang nga pulong. So karon sa pagsige na og basa sa Book of Acts, niani ko diri sa Book of Colossians. Niposos ako sa Acts. And here kaning Colossians para sa ato ang background lang, ang simbahan sa Colossa kay wala gyud nakakita si Pablo ani nila. So Paul never met the believers dira sa church sa Colossa. And ang nag-found ani nga church kay si Epaphras. Na-mention na siya sa Colossians chapter 1 verse 5 if I'm not mistaken. Colossians chapter 1 verse 5. Gi-commend ni Paul si Epaphras, verse 7 di ay, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. So ilaha nga nakaplagan ang maayong balita pinaagi ni Epaphras. So, mo na siya ang pagsugod diri sa simbahan sa Colossa. And si Apostle Paul naa sa prisuhan ani nga time kauban silang Timoteo. So,
these are one of the prison epistles. So napriso din si priso ani nga time si Pablo. So karon si Epaphras at some point of time ni bisita siya kang Pablo. Pagbisita niya dito kang Pablo, hatag siya sa report nga, uy, mauna ni Pablo ang nahitabo ang mga magtotoo nga naa diri sa Kolosa. Nitubo gid sila sa pagtuo. So ganahan kasi Pablo nga kuan muawhag nila. Pero naapoy bad report pud gihatag sa Epaphras. Naay ga circulate nga doktrina. Nga mao ni siya ang hinungdan nga naay pipila sa mga magtotoo nga mo tipas sila sa dalan og sila kay muwala sa pagtuo. Kanang nakinumdum ko one of the meditations we have nga nay naka-mention nga basta masulti gani og that way sa Acts. Nagpasabot ana ang dalan nga gitudlo ni Kristo. Kana that way. Makabantay mo na dira sa Book of Acts kung sa gabasa mo sa inyo sa English. So karon ang kana nga way, kana nga dalan kay challenged because kay naay ga-circulate nga doktrina. So sa ani nga panahon, dili pa gyud ni siya ing ani ka kuan, muhatag lang kog background ha sa unsay nahitabo diri sa Kolosa. Kadungog naman tingay mo aning Gnosticism. Or more siya G ga start pero Gnos ang pagka-pronounce sa first niya Gnosticism. Oh, more siya opposite sa agnostic. Kay ang agnostic, he never cared anything about spiritual life. Walay care o kung naay Ginoo or unsa din ha, di ko gana magtuon ng mga butanga. Mo ni agnostic. Pero for the Gnostic kay super spiritual. Okay, so spiritual kaayo tanan ang iyang ganahan nga kabuton. So kaning mga Gnostics or sa nagtuon ng Gnosticism around 2nd century mas nilig-on ni siya kaning nga religion. Mas ni kuan ni sila nagpakita gyud wherein mystical ang ilaha nga type sa ilahang point of view nga ang salvation daw moabot if kung naa kay higher level of spiritual knowledge. Gabihan no? Higher level of spiritual knowledge. Spirit na kay tanan ang inyong mga topic na ana. Basta ing ana ang imong topic, maluwas ka. ing ana. Adiha nag-layman's term lang sa ko ha. Pero napa na sila ilain nga deeper pagyud nga kuan doctrine nga they think makaadto sila langit kung ing ana ang ilahang mga pagtulunan. So karon ang ilahang nga point of view ang kaning kalibutan nato kay puno og evil. So since puno ni siya og evil, kinahanglan atong isalikway ang evil. Okay, sakto man isalikway ang evil, pero sa unsang pamaagi? Pinaagi sa pagkabot sa mga spiritual nga mga knowledge. All about knowledge. Knowledge lang. So, gikan ana, naibakak na ni, abot silang kasing-kasing, nga kaning kalibutan, dili ang Ginoo gahimo ani. Naay gahimo ani nga ang pangalan kay Demiurge. So, bag-o na po din nga Ginoo, no? Pero dugay naman Dugay na nga ni relihiyon. Nya kanadong si Demiurge mo'y naghimo aning kalibutan, nya gikan kay flawed man siya, so dautan ang kalibutan. Nga na. So, karon ang role ni Jesus, ni anhi siya dire, kay para aron itudloan daw ta sa special knowledge, spiritual knowledge yung gikan sa langit. Mao na nga ang ilang ginabuhat sa ani mga Gnostics, uso na sa ilaha, kanang ilahang pang panisya nilang kaugalingong mga lawas. Kay kaning nga lawas, gikan ni sa ani nga kalibutan, panisya nato ni. Kanaging mauso kan maglatig-latig sa kaugalingon, ingana, sa unsay term na, basta mo na siya ang ilang buhaton nga ila pinitin siya. Pinitin siya. So, ilaha nga, panisyan ang physical nga self, kay maybe one day, if kung makalingkawas sila ani nga lawas, then, di na makabato na sila og spiritual height, nga sila makaadto na sa langit. So, naada ko no ang spirituality diri sulod. So, masukism mo, bagi panisyan ang kaugalingon. So, nakapriso daw dire sa ang spirit daw nga connected sa Ginoo nga righteous na priso ani nga lawas kinahanglan makagawas ta ani nga lawas. Na may point of view that yes, the spirit is connected to God pero lahi ang ilahang nga way of salvation nga si Jesus na diminish na hinuon. Ni gamay na ang role na ni Jesus. Kay gi-consider na si Jesus as kanang one of the greater source of power or something lang ingana lang. So, ingana ka ang kuan ang idea nga wherein gikan ani napo sila ibakak nga na-develop if nakakita man mo ani sa libro sa Colossians chapter 2 na i-mention dire sa may verse 18. Tanawa, Colossians 2:18. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility,
and worshiping of angels. So dito dapat nga magpailad sa gikan aning nga klase nga doktrina nga rewardan ka gikan kay grabe kay mong pag kanang control sa imong kaugalingon nga lawas, rewarding yourself with voluntary humility, nya worshiping of angels. So ang ilahang pagtuo man sa mga Gnostics kay kana lagi penitensya sa kaugalingon, voluntary humility and worshiping of angels. Na ay hierarchy daw before makaabot kang Jesus Christ, ampo sa ani nga anghel, sunod kanina pod nga anghel, sunod kanina pod nga anghel, ug moabot dayon kang Jesus Christ. Sounds familiar? So somehow murag naay nga kani nga doctrine ni kuan na siya, ni kanat-kanat na siya og nag-evolve ang kana nga certain. It's the same spirit, same lie, pero lahi na pod nga naong. So sa Gnosticism diri ni nag-start. So they have the doctrine of worshiping angels. So, diha na nanay baka karon nga gikuan nga gi-endorse nga wherein kahinomdom mo si Pablo pag abot niya dito sa Athens, na steered iyang kasing-kasing. Murag nakuha nang yang emotions ba kay ang lugar dako no given into idolatry. Puno kayo sa idolatry, mga Diyos. Pero ngano man nga ang unang giatake man gidayon ni Pablo ang mga sinagoga. Dapat panunta kay, given to idolatry, ang mga Athenians dahil nang iyang gistoryahan. Pero ang mga Jews iyang unang gistoryahan. Kaya nga naman, ang mga Hudeo nga gadaladala daw unta sa Old Testament, gadaladala sa pulong nga gikan kang Moses, nasagol na nila ang doktrina nga pagano. So nanay mga pagano nga mga doktrina nga nasagol sa ilaha nga pagkinabuhi as a Jew. So makiglantugi gid dito si Pablo. Makiglantugi gid siya kay given to idolatry. So, kani siyang Gnosticism kay mo man ni siya gud ang pastime sa kasagaran nga mga Grisyanhon sa una. Ilang pastime pag-seek og knowledge. Ginahagis lang mangita og kanang knowledge. Kung sa atoa pa nga time karon, hilig kayo nga kana ganing mangita ta og something new. Upper anyway, kaniya basahon sa nato ang libro sa Acts, mga buhat, Acts 17:18 to 21. So, kani sa Acts 17 mao ni ang time nga si Pablo ni abot siya sa Athens ug nakakita siya daghan kayong mga idols ang naa didto. So nakiglantugi siya sa mga Hudyo. Nakadungog ba ng mga Grisyanhon? Pagkadungog nila, verse 18, then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. And some said, what will this babbler say? Unsa man gipansustorya ani nga tao? Others, some, ingon sila, he seemeth to be a setter forth of strange gods. Mura siya nagstorya og kanang mga lahi na pud nga Ginoo. Ana sila. Kay he preached unto them Jesus and the resurrection. So namaguhan sila. And they took him, gikuha nila si Pablo, brought him into Areopagus, mura siya kanang heightened nga area, nga pwede nga makastorya dito si Pablo, saying, may we know what this new doctrine whereof thou speakest is. Yeah, verse 20, for thou bringest certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean. Verse 21, for all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. So, mao din ni ang ilahang murag habit, pastime, or palipas oras lang nila nga muanha sila sa Athens, makig-anha sila diya sa merkado, maminaw lang sila kung unsa na po'y bagong chismis dira. Unsa na po'y bagong storya dira or kung naa sila ganan istorya sila po nagana mo storya. So mo ni gisulti sa verse 21. That's what they're doing. And kung sa atoa pa diri nga time kay high tech naman ta, sige ta og Facebook, scroll, ganan lang kita makibalog anything new. Kasi lagi ko sa una nga naabtan gid kog 3 hours, sige lang gid kog ana ba kay nakoy gi-desire nga ganahan ko makakitag something new, update sa kinabuhi. Nya di ito, wala na makatulog gamay. Sige kag scroll. Nya kung mawala na tuod si Facebook, na po'y lain na pod nga temptation. YouTube na pod. YouTube na pod sa YouTube. So, samot na ang YouTube, grabe ka informative. Ang usa ka video pa gyud no kay 1 hour, di ma 5 hours na sa kadaghan. So, same spirit gihapon, somehow madaladala gyapon nato na until now. So, they seek knowledge. Nya gikan ana wala na siya makabag-o sa ilahang kinasuluran, sa ilang kasing-kasing. Because all they have is just knowledge. Knowledge ra. Mo nang gisulti sa 1 Corinthians chapter 1
22 to 24. Ako lang, kanila sa, nindot ni siya ang nga chapter, pero 22 lang usa, just to make a point. Verse 22, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. So ang mga Jews, ganahan gislag sinyales, ganahan sa makita og sinyales nga, mao na bagid ni, siya na bagid ni ang Ginoo. Ang mga Greeks, kay nangita man pud sila kasi klaseng mga Ginoo, wisdom ang ilaha. Sige nagpangita og knowledge. Verse 23, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. So pag-preach na about kan Jesus Christ, sa mga Hudeo, na-stumble sila. Kay, kapintero man to, kung papaato nga kato, tuuhan to namo, nga Ginoo siya. So na-stumble ang mga Jews, ang mga Greeks pod foolishness. Nga, unsa man ni bag-o na po ni nga mugna-mugna nga storya. Nga na. So nalay pipila nga nito o naipipila wala. So kung atong padayon to sa may Acts 17 kay naay pipila nga nang-ingon sila, ganahan ni mamati balik di mo ani Pablo. Pero napoy uban nga nituo. Nisunod kaniya si like ni Damaris. I forgot kung sa tila yung mga names dito. Pero anyway, kung akong padayon lang sa 1 Corinthians chapter 1, 24, kaning verse 24. But unto them, sa mga tao nga tinawag sa Ginoo, which is kita, mahimong Hudeo man o Gresyanhon, Christ, the power of God and the wisdom of God. You wanted a sign? Christ is. You wanted wisdom? Jesus Christ is wisdom. So siya na ang all in all. Mo nang gisulti sa may Colossians chapter 2 verse 3. Colossians chapter 2 verse 3. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Nya kaduha ni gibalik-balik ni Pablo sa Kolosa nga ang wisdom and knowledge naagyod kang Christ. Kay ang nag-circulate nga doktrina ato nga panahona, nagsigig awhag nila more knowledge, more wisdom, more knowledge. Pero kumpleto na lagi ta kang Kristo. Si Kristo Jesus na mismo ang knowledge, siya na mismo ang wisdom. Seek for Him. Seek for Christ. So, gani, mo ni siya ang mixed philosophy nga wherein carried on until now nga pinaagi pud aning Gnosticism. Ang gidala na nila nga doktrina is kinahanglan mutuo ka ni Jesus Christ kay masagol man nila. Masagol naman nila si Jesus Christ as a higher power. So, you need to believe in Jesus, but you also need to do this in order to be saved. Kinahanglan naa ka kang Jesus o kinahanglan napog ka ani. So, naanay lain ba yung kinahanglan pangatuuhan? So, mo na nga gi-refute na siya ni Pablo nga wherein tanawa ang Colossians chapter 1 puno kaayo sa description kung kinsa si Christ. Description kung unsa ang iyahang kung kinsa siya sa ato mga kinabuhi. Nga ang knowledge kay comes from the Lord Jesus Christ in verse 9 niya He wants us to give thanks to God kay partakers nata sa inheritance sa verse 12 kay ang Gnosticism nagtudlo pa man nga kinanglan pa kaani nga spiritual height aron makabot na nimong langit pero si Pablo mismo nagsulti nga gitagaan na taniya inheritance gitagaan na taniya kita nga naa na kang Kristo. So ang redemption kay pinaagi sa dugo, forgiveness of sins ang gihatag ana sa bersikulo 14. Dili sa pag-observe og mga fleshly nga mga ordinance. Nya si Kristo Jesus in the flesh kay image of the invisible God. Unsa may doktrina sa ani mga Gnostics? Ilang doktrina kay si Jesus di ginato pud na siya ma-consider nga Ginoo gyud, pero gipadala ra siya sa Ginoo para nato. Pwede siya mo'y Ginoo. Kay nga naman, naaman siya lawas nga unod. Nya ang lawas nga unod, makasasala man eh. Di pwede. Mo na ilang doktrina. In which, daladala po na siya nga doktrina until now sa pipila ka mga sekta. Nga maunang di sila katuo that Jesus is God. Pero nahibaluta, nga matod pa sa gisulti, di ba, sa Hebrews chapter 2, nga kay since kay flesh and blood man ta, Christ also partook flesh and blood. Nagsulob pod si Kristo og flesh and blood. Nagpartok siya og lawas nga sama ani makasasala pero wala gid siya nakasala. Praise the Lord. Iyang gibuhat ang tanan nga example para nato. So karon ang kaninga ang another thing po gid ay gi-describe ni Pablo sa Colossians nga ang tanan kay gihimo sa Ginoo.
ang visible o ang invisible. Mamalingan sa Colossians chapter 1, all visible and invisible, all for the glory of God. Principalities, powers, everything orchestrated sa Ginoo, the governments, ingana. So, ang gituuhan gid nila basta sa mga Gnostics, basta physical realm evil. Pero ang Ginoo nag-create heaven and earth. So, langit, yuta, tanan, gihimo na sa Ginoo, all for His purpose, para sa iyaha nga kahimayan, para sa iyaha nga purposes. So, karon, ang main goal gid ana nga fallacy, ang kana nga bakak nga doktrina is pagamyon gyud nila si Kristo Jesus. Nga murag dili gid siya ing ana gid ka glorious, maybe some higher being lang. So, dire na kani nga doktrina kay somehow nakidala-dala gyapon na siya, like example, superstitious beliefs. Pwede natong masagol sa ato ang akuan. Ang mindset lang ba aning mga Jews nga ilang gisagol ang pagano nga mga doktrina, kita sad pod na atay mga superstitious beliefs. Or like example, pwede tingalis mga gagmay lang mga butang nga like kanang mga lakang-lakang or dapat inig kagabi dili abdon may ngana ba. So atong butang spiritual meaning na wala may spiritual meaning whatsoever. Kung nanay spiritual meaning sakyan na nun sa kaaway. Ingana. Or like napoy other beliefs na if kung kani nga Ginoo dili makaluwas nato, at least natay backup. Ngana ba? At least nay backup. So kung dili man makaluwas ato Ginoo, at least natay backup horoscope. May backup mga lucky charm, ngana ba? Na iban nga religyoso kayo per makit-an nimo na iring sa kilid ganaana. So, I don't know, kakita man ting imo ana sa usually sa mga tawag ani ba businessmen. So, karon napiuban magdaladala pod og bisang Christian na ha, magdaladala og mga habak og moadtos mga binisaya, kana albularyo. And in which ironic kayo paminawon nga kasagaran ani nila makita nimo gawas sa mga dagkong simbahan. Gawas mga dagkong simbahan. There was one time nga naa ako dito sa Manila, one of the famous churches nga naa didto nga nakaagi lang gyud gani ko. Pag agi gid ako didto, nanay ka na manghuwit ba kay kana laging naslay merchandise. Ang ilang merchandise, ng ilang baligya kay kanang naimurag mga necklace, nawukosabot nga naimurag tanom nga gipriso og kanang kuan. Oh, mas daghang kay mga ana, mga yuma. So, kuan ba nga ironic man kay paminawon nga ug kung yes, religious nga site, but then nag-entertain og mga mga butanga. So, karon daladala gihapon na siya nga doktrina nga wherein ato ang gi-diminish ang power sa atong Ginoong Jesucristo. Even others gani kung bahin lang sa voluntary humility, nga kanag yung ganahan nila nga panisya ng kaugalingon to the point nga ganahan ko malansang sama na ni Kristo. Palansang gyud. O sige. Pero unsa may giingon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3? Unsa ingon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3? Nga basahan sa nako para mas klaro. Na, and though I bestow all my goods to feed the poor, ihurot nimo tanan nimong kwarta, ihatag na tanan sa mga pobre, and though I give my body to be burned like a martyr, and have not charity, it profiteth me nothing. So bising saon lag buhat, involuntary humility, so much knowledge, it's nothing. Napagid na sa verse 2 pagyod, kwanta atrasta verse 2. Though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. So, fiti lagi kayo, nga wherein, sayang ang tanan nga mga paningkamot yun when it comes to obtaining spiritual height. Nga wherein, mukan po ko ninyo po ba nga ako sa una, niabot po ko sa point nga nag-study na ng mga alien-alien. Mga honest ka mga alien na gyud nga wherein nanay mga alien nga muingon na daw nga kanang kaila na yung mga tao mangutana kaila mo anang Jesus o mo confess pud sila that Jesus daw is the greater source of power. Og ako na hinumduman na siya, mo man ning doktrina sa mga Gnostics. Pagtuon ako diri sa Colossians ba, nga mo na akong nakuha na sa una, nga wherein nalipay pa ko nga, uy, thank you kay at least kay ang mga alien mo kuan sila kang Jesus Christ. So, pero di ito, there's already fallacy. Naanay doktrina nga dili mao. Kaya nganong greater source of power? Ngano man. More na-diminish na ang gahom ni Jesus Christ. So, ang ingon diri sa Colossians, we are already complete in the Lord Jesus Christ. You don't need to seek anything
Kung nagsika na, kung example, if at some point you are a believer anang mga about aliens, about spiritual height, ingana, then it will be the same thing sa nahitabo diri sa Colossians nga kinahanglan hierarchy of angels before maabot kang Christ. So, ugoy, na naman yung ibabag. Unsa may gisulti sa Romans chapter 10 verse 8. Romans chapter 10 verse 8, gisulti din ha, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Ang pulong sa Ginoo, si Kristo Jesus, haduol na sa inyong mga ngabil. Usa lang kapag kumpisal, ang Ginoo, naa duol gid kaayo siya nato. Dili siya someone nga like, layo pa, oy, kung di ko kaanhaan nga lugar, then di gyud ko mahimong balaan. Dili. Doon na sa imong ngabil, sangpit sa pangalan sa Ginoong Hesukristo. And how many times nga, we try to kanang put ourselves with our own nga mga, kuan lang ba nga, if kung di na ko ni siya mabuhat, malayo na gyud ko sa Ginoo. Pero di, magyapon natong duula, gyapon sa Ginoo, sangpit lang gyud ta. Kita kay gi-cloud, ana sa atong mga hunahuna. So, karon, og kung magsigitag sulti nga na nagkinahanglan pataan ning mga philosophies or vain teachings of men, others will say, probably, sa atong own nga mga kinabuhi, na imusulti nato, wala bitay mawala nimo kung imong sulayan. Ay nawala nato. Unsay nawala? Faith. You lost faith. Unbelief. Mo na'y hinungdan nganong ang Israel kay giingnan na sa Holy Spirit, you cannot enter the promised land. Giingnan na. Kay nga naman, sige sila dagan og lain. Dagan sila laing idols. Dagan sila og lain pod nga mga pagtulunan nga na sila mga kasing-kasing lang. So, they lost faith. So, dili pwede nga atong isulti nga like, atulong kung suysulayan lang good ni. Inga na, suysulay ta sa mga lain-lain pod nga mga pagtulunan or like anything nga makakling-on ang atong faith. Mao bitaw na nga gisulti sad pod sa Colossians that covetousness is also idolatry. Tulong ko ning sulayan lang good. Pag sulay nimo, agoy, scam. Nabitik na noon ka. So, because you are trying to put your trust on something that will perish, not eternal. So, karon, ang ganaan sa Ginoo na buhato nato instead is this, Colossians 1:10. Colossians chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So maglakaw kita nga, worthy. To walk worthy. So nagpasabot, naa ka ni Kristo. Ipakita nga worthy gyud ka. Nga ikaw nga anaa na kang Lord Jesus Christ. Naa na nimo ang kagawasan gikan sa sala. So work worthy na lang na nimo. So yes, exercise nimo sa imo nga kinabuhi. Kay tanawa, Colossians chapter 2 verse 20 up to 23. So gisulti din he. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, kay wala naman ta sa mga rudiments ani nga kalibutan, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Nasagol-sagol naman nila. Kinaapay mosaic law, nga musulti, ayaw naghikapa, ayaw nigkana, ayaw nigbuhata, yinaapag gnosticism, nga wherein, kung imuha ni siya nga buhaton, muadto ka ni nga lugar, hala, mawala ang imong pagkabalaan. So, daghan na kay mga balaod, nagdugang-dugang. So, ingon pa diri sa verse 22, kaning mga butanga, nga inyong gipangbuhat, mahanaw rabaya na siya, after the commandments and doctrines of men. Verse 23, akong basaon sa Bisaya ning verse 23. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba nga ilang minugna, ug sa taphaw nga pagpaubos, ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas, apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Bisang unsao nila og pag-aim anang spiritual height, daghan na kayo sila ginadili. Ingani buhaton, ingani dili buhaton. Pero nakatabang ba sa ilahang spiritual nga bahin nga mapugnan nila ang mga kailibgon sa ilang kinabuhi? Ang covetousness, fornication,
Nya ilado ba gyud kaayo diri sa Greece, nag-circulate na dira Corinth, Athens. Ilado ba gyud kay dira nga kana nga lugar is given into not just idolatry but fornication, prostitution. Uso kayo ana nga lugar. Unya naa po din ha ang idea about sa mga Gnostics, about sa kana dapat spiritual height. Nya most of the times ang bunga ani is magbuhat sila og mga butang na hilawas nun. Ang bunga sa inganing mga butang kay nganuman dili wala man gid sila nakabag-o sa kinasuluran. Sige sila desire nga ang spirit nila kay dapat ma-release ani nga unod, but still ang gikan kay wala man nila ang source, wala man gid nila si Jesus Christ, then they won't have the power. Wala nila ang gahom. So mo na nga diri sa Colossians chapter 1 verse 21 to 23. It is written, "And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works." So gikan ta sa kanang kinabuhi nga daotan, yet now hath he reconciled. Giusa na ta sa Ginoong Hesukristo. Giusa na ta niya. Gikan ta sa pagkadautan. Nya ang kanindot pagyud kay dili gikan sa imong pagpaningkamot. The Gnostics, they wanted nga magsige sila paningkamot in order to gain what is spiritual. Pero ang nahitabo, Jesus Christ na ang nianhi dire in order nga kita reconciled sa Ginoo. So 22, in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Para mapakita ta dito atubangan sa Amahan, balaan, wala na yung ikasaway, pinaagi sa Ginoong Hesukristo. Nya karon hadlokon lang ta sa ingana nga mga butang. So, mao na nga bisan si Pablo ug si Barnabas nakiglantugi gid sila kung musulti ang tao nga kinahanglan pa tulion kay para aron maluwas. Kay dili na siya mo'y makapabag-o sa kinasuluran sa kasing-kasing. Nya dinhi sa Colossians chapter 2 verse 10 to 12 gisulti dinhi verse 10, "And you are complete in Christ." Kompleto na kamo in Christ, which is the head of all principality and power, in whom also you are circumcised. Gituli na kamo with the circumcision made without hands. Dili pinaagi sa kamot para sa paghukas, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Buried with Him in baptism, gilubong na ta kauban ni Kristo, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. So, everything that happened to Christ, kung si Kristo kay gilubong, kita nalubong na kauban niya. Kita, kung siya nabanhaw, kita po nabanhaw na kauban niya. Ug naa na tay paglaom, nga matagaan tapuhon, bag-o nga lawas. Mo nagisulti sa 2 Corinthians chapter 5, nga naghulat ta ana nga balay, nga kana nga lawas, atuan na nga masulob. Puhod, atuan na siya nga masulob. So, mo na siya ang atong tinguha nga puhon, lingkawas gid ta tinud anay sa aning makasasala nga unod. Tagaan kita sa Ginoo og bag-o nga lawas. O kana nga bag-o nga lawas man hinungdan nganong makita na nato si Jesus Christ. Kay kung kani nga lawas ang mulantaw sa glory sa Amahan, sunog man ta. I-consume gid sa Ginoo ang sala. Pero kung naa na ta ni Jesus Christ, gikumpleto naman ta ni Jesus Christ. You are perfect once and for all. Perpekto na ka. Ikatubang nimo sa Ginoo, ikaw kay tagaan og bag-o na nga lawas. So sama na pod karon nga naa na ta diri aning napataan ning kalibutan, bag-o nga kinabuhi. Bag-o nga kinabuhi. So connected ra gina siya mga igsuon kanang immortality o righteousness. Ang uban magingon sila nga, ato ang pangitao ng pinakabanggiitang tambal kay para aron nga mulang to datong kinabuhi og sobra pag usagatos. Nga na, pero bisang unsaon nimo na og kuan og pataas sa imong kinabuhi, one day it will come. Death ra gyud. Kay because this is mortal. Nga wherein ka-share na pud ko ato before sa inyuha nga even until now, naay ingana nga project sa Psychasec nga mag-build sila og lawas sa tao nga literal tinuod gyud nga lawas sa tao pero wa galihok kay i-transfer ang imong consciousness didto once nga maabot ang time nga magkamatyon na ka. Pili pag ikaw sa nga lawas imong ganahan. Pero I don't know if kung tinuod ba gid na mahitabo nga
Consciousness ba gid ang ma-transfer or is it a spirit? Another spirit. Gikan lang na sa kahakog sa tao, covetousness sa tao, nga ganahan siya, mulang tod ani nga kinabuhi, nga ingon pa sa Ginoo, everything in this world will perish. Everything in this world, ramang gyud, will perish. If you want immortality, ang connection ana is righteousness. Because God is perfect, God is righteous, kita sadpod kinahanglan righteous. Not by our own works, kundi pinaagi sa righteousness nga naa ni Jesus Christ. Igo na lang nga atong dawaton. Manang gisulti sa Colossians nga kay imo namang gidawat nga Ginoo si Kristo Jesus. Now walk ye in Him. Karon lakaw na kauban ni Kristo. Kay inyo namang nadawat si Kristo Jesus. Karon kay gipakita naman ni Pablo nga dili ito makatabang katong mga daghang mga balaod sa kang Moises pa nga balaod, nga ipangdungag-dungagan pa nila, sa Gnostic pa gyud nga mga doktrina, di na makatabang, kani hinuon. Kamo nga kompleto na, dira kang Kristo. Colossians chapter 3, verse 1. Ang gisulti sa ato, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Kanina, pangitaan na ang mga butang na langit nun kung asa si Kristo nagalingkod. Nya, on the right hand of God, in the right hand of authority. Authority may pasabot anak, if magsulti taog right hand. So, set your affection on things above, not on things on the earth. Isulti gini siya ni Pablo kay ang mga tao nga nagtuo aning ilahang mga doktrina nga makatabang nila spiritually, ni-lead man hinuon sa ilaha nga magkinabuhi nga kalibutanon. Kalibutanon. Mo nang gisulti sa 23, wa gyud nakatabang sa ilaha sa pagpugong sa ilahang mga unod. So, karon, set your affection on things above. For you are dead. You are dead. Dead na ka in the Lord Jesus Christ, and your life is hid with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Since si Christ man atong kinabuhi, you will also appear with Him in glory. Nga matod pa sa 1 John chapter 3 verse 2. Ako nabasa na ko to, 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, nakahibalo kita nga makita na nato ang ato nga Ginoo gumikan kay parehas na taniya. Parehas ta imahe, lawas na to, glory. Dili na dugo amo dagayday ani, ang glory na sa Ginoo amo dagayday na sulod ani. Mao na nga able na ta makakita sa ato ang Ginoo ug dili ta makonsume, dili ta masunog. So, ang verse 3 sa 1 John chapter 3, mao din ang gi-conclude ni John. And every man that hath this hope, kung naa kaani nga paglaom igsuon, purifieth himself even as God is pure. Even kay atong Ginoo kay pure man, so let us purify ourselves. So mao na siya, balik ta sa Colossians. Sa Colossians, mo tong giawhag dayon ta ni Pablo kaning sa verse 5, mortify, kill. Atong patyon ang kaning mga kailibgon sa tunga unod. Mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication, pagkigihilawas, uncleanness, pagkamalaway, inordinate affection, nga mga di mapugong na mga pagbati, evil concupiscence, mga kadaotan o covetousness, pagkahakog, which is idolatry. Sa Ephesians, gisulti po na sa Ephesians chapter 5 that covetousness is also idolatry. So, kaning mga butang, pwede nga atong masulti nga, sige Lord, na constantly gina-apply na namo ni, sometimes pwede mabitik pag gihapon ta, pero praise the Lord, His message is always here para i-remind na buta balik-balik. Verse 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. So, mga magtotoo gani ni, ang giauhag ni Pablo, mga magtotoo, that if we fail nga, we shall be as children of disobedience once again. Kay matod pa sa gisulti sa Colossians chapter 1, if ye continue. If ye continue. Di man pwede nga like, I rejected Christ, pero langit gihapon ko. No. If you are in Christ, then you are heaven-bound. Atong klaro na siya. If you are in Christ, you are heaven-bound. But if you are not anymore in Christ, you have rejected His will, then
you will face the wrath of God na matod pa sa Hebrews chapter 10 nga wa nay sacrifice lain nga gihatag kundi kato kagid usa murag imong giyatak-yatakan ang bililhon nga sacrifice ni Kristo ug ang dugo niya na himong dili na balaan. Balaan gyud to ang dugo nga yang giula dito sa cross para nato. Karon verse 8. But now ye also put off atong hukason sad pod all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. And ako nga naghinuklog ani, agoy, igo na sa puta. Makaingo ko, naigo ko Lord, pero thank you Lord. Kay, mauna po ni, ang time to time nga, makaingon ta ba nga, masipyat ba giputaan ni gid no? But praise the Lord Jesus, wala na ta niya giingnan nga, buhatan, touch not, taste not, handle not, wala na ta ingnaan ang mga butanga, because those are just the shadow of the things. Katong pag-abstain sa meat, abstain sa mga drinks, or sa mga holy days, new moons, Sabbath days. Ay, klaro kay ni Pablo diha no, nga even ang Sabbath days dili na siya something nga ang literal nga kana gining Sabbath gyud. This is just a shadow of the things that are to come, which is si Jesus Christ. So di na ta dapat magpagapos sa anang ang mga butang, pero kanin hinuon ang atong fokusan. Kay madungagan pang imong focus sa lain pang mga lain pang mga balaod, pero imong pang kaugalingon naglisod pa. Kay dali pa ka maglagot, dali pa ka makapamalikas, naapay pagpamakak, hipokrisiya sa atong mga kasing-kasing. So, kani ang mo'y ganahan sa Ginoo nga mo'y ato nga fokusan. In which nga, ako nga makahinuktok sa pud ko ba? Thank you Lord, ani. Salamat gyud Lord nga imuha na pud ming gipagawas gikan sa mga rudiments ani nga kalibutan kay naapay mas daghan pang kinahanglan fokusan. Naapay daghan pang kinahanglan fokusan gyud. So, mao ni, have put on the new man. Ato nagisuluob na si Jesus Christ kay ato na tong gihukas to ang karaang kinabuhi. O kani nga new man nga atong gisulob, renewed in knowledge. Mao na ni siya ang truth sa knowledge after the image of Christ that created him. So, ang verse 12, skip lang ko pa sa verse 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. So, diri mas particular si Pablo sa ato ang matag-usa nga have we exercised these things, mercies, kindness, humility. Lahi ni siya nga humility, the humility that we're in, we don't tend to look at others, we tend to look ourselves as higher than others, but to consider ourselves lower than the rest. And long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. Verse 14, nindot kay pagka-conclude po ni Paul, because all of the perfectness is in charity. Naagid sa charity tanan-tanan. So, nako ipakita lang po nga image, din agihangin ako kang bro Jason, kay after manggod ani, nag-awhag dayon si Pablo og the rest pa sa mga things sa kinahanglan nato nga i-observe. Kani hinuon, mga things nga wherein kinahanglan mao ni ang next ani nga mga verses nga kinahanglan thankful ta, kinahanglan naa nato ni ang atong kinaiya to teach and admonish one another, and wives submitting to husbands, and husbands to love their wives and not to be bitter against them, children to obey their parents, and for the parents nga dili nila i-provoke ang ilang mga anak, although ang specify dito kay fathers, kay usually namagod sa amahan ang pagkuan, ang pag-lay down sa rules. So, servants, obey your masters. So, kita, ato nga set up karon is employer to employee to employer. How do we treat our amo? So, obey your masters as you obey God. Dili lang kay eye service, kay like, naa si busing, takongon ako. Pero kung wa si busing, pitiks-pitiks lang. Pero, Ginoo, nakita man. In all that you do it to the Lord and not unto men. Masters, treat your servants in righteousness, knowing that you also have a master in heaven. So, for those nga naay mga empleyado silang ilalom, then to continue in prayer, ang pag-ampog yun,
nga wherein makahatag ni door of utterance para sa mga kaigsuunan, and to let your speech be with grace always, seasoned with salt. So sa the way sa atong mga pagpamulong, and above all, akong gibalik lang din charity, which is the bond of perfectness. So, ako maka-imagine ko that the Colossians, pagka kita nila ani nga letter, ilang mahinuklugan, nga daghan lang gitay tagidungag-dungag sa ato ang paglakaw Kristohanon, pero di na makatabang. Kani di ay ang mas gikinahanglan di ay nato. So, I don't know if by history, if nagkakita bagid si Pablo pagid aning mga taga-Kolosa, pero ingon pa ni Paul, although I am absent, but in the spirit, I am with you. In the spirit. So if you seek spirituality, seek for righteousness. If you seek that one day you shall be with the Lord Jesus in heaven, then seek to walk worthy. Pangitaag yun nga, ikaw nga naglakaw ka uyon sa maayong balita nga imuha nga nadawat. I forgot asa to sa 1 Corinthians, be as it becometh as the gospel that you received. Kung unsa ang gospel nga imong nadawat, kana mo'y atong ikinabuhi ug atong ipakita. So, kanira gyud, how much time have we sought for Christ's knowledge? Kining knowledge nga naa niya diri og namunga na bakaha ni sa ato kani nga mga butang. So, ako na lang gibutang lang din because I know nga it will take a lot of time nga akong basahon pa chapter 3, chapter 4. But all of these things, I know nga nag-ring na sa ato ang mga kasing-kasing. Even sa ako agyod. So, karon, let us ask the Lord in prayer. Salamat kayo, O Diyos. Salamat kayo, O Lord God, for the message. Salamat kayo, O Lord Jesus. Espada nga duhay sulab, O Lord God, nga nagatusok sa mga kinalagman, sa mga kasing-kasing. Salamat kayo, O Diyos, kay ikaw ang Ginoo nga nag-aabay sa imuhang mga anak. O nagapataas po sa mga anak, if we ourselves, O Lord Jesus, will consider you, O Lord, and to ask you, O Lord Jesus, in our mouth, forgiveness, repentance, amo nga i-surrender kanimo, O Dios. And Lord, nga sa tanan nga amo nga hinuklugan karon, nga hinaot dili na mo pagadungagan pa og mga butang nga iya sa kalibutan, kundi O Dios, nga amo nga tinghuaon, nga amo mga kasing-kasing sakto sa imuha nga atubangan, O Lord God, kay imuha na kami nga giperpekto. Dili pwede, O Dios, nga kami imuha na gihimo nga matarong, gilimpyo na nimo kami, pero kanunay gihapon nga naga-adto sa mga butang na iya sa aning nga kalibutan, mga butang nga maka-lead sa amo sa pagpakasala. Pasayloa kami, O Dios, sa kung unsa may mga butang nga nakapag-uol kanimo. Uban na kami, O Lord Jesus, sa mga balaan na espiritu, ug nga kini nga mga pulong, O Lord God, nga moabot kayod sa matag usa. Giyahi kami, O Lord God, sa imong nga gugma, sa imong nga kaalam, O Lord. In Jesus Christ's name, nagampo kami, nagapasalamat. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Salamat kayo, Lord, sa imong pulong, Ginoo.
Though naka-encounter na ta na many times, no? But it is important jud nga ma-remind ta kay sometimes ang Biblia ato ara jud ni ginatakluban na makasala jud ta ani nga dili ta consistent sa pagbasa, but karon jud nga na kuan ta ani na nakabalik ta sa verses sa Colossians, dili jud nato makita nga giunsa ta pag-reconcile sa ato ang amahan through Jesus Christ bitaw. Jesus mismo ang nag-reconcile sa ato, dili ta worthy, but ang Ginoo mo'y worthy. I just want to read back kay na-struck jud ko ani sa mga pulong nga ako ang basa-basa balik. It's just about the deity of Christ ba nga gabi day ka kuan Lord kanang ang mga tao sa una is they seek knowledge but they don't seek you well, nga magbuntagay sila, magtuon og mga bagong kaalam, but wala ka nila gisik nga ikaw na mismo ang kaalam, ikaw na ang kompleto nga kaalam, ug ikaw ang tinuod nga kaluwasan, no? Praise the Lord jud sa gibuhat ni Christ. Ang iyang pagpakamatay, ang iyang dugo nga giula sa cross is mao na to ang final nga bayad sa ato mga sala. Ang ato lang jud buhaton is to accept o magpaduol o paubos atong kagalingon nga wa jud tay mabuhat, di jud ta makaluwas sa atong kagalingon. Ang mga Israelites, ang mga Jews karon nagpaabot pag Messiah, but ang Messiah is he died, he saved us 2,000 years ago, no? And what kanang kita nga mga Gentile, we are so blessed nga kita gi-adapt ni Jesus as one of His. Thank you, Jesus. Verse 13, chapter 1, verse 13. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is in the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. Ambag sa 21. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and reprovable in His sight. Grabe ka privilege kaayo ta mga igsuon. Grabe ang gugma, grabe ang grasya nga gibubo sa Ginoo sa atoa. Iyang giangkon ang mga paglutos, mga bunal. Nganong kinahanglan pa ba nato bunalan tong kagalingon nga siya naman ang ni angkon tanan? Ngano makatawa ko ba nga grabe ang pagsakripisyo sa Ginoo. He volunteered himself. Maski unsaon pa nato pag last atong mga kagalingon, dili jud ni makapasar sa standard sa atong Ginoo. What a privilege. He's the son, He's the Son of God. He is the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac. He's the God of our generation. Hallelujah. So let's, as we sing this song, let's just honor our God nga kanang the honor that He ought to be honored bitaw. Hallelujah. At unam-namon ang every words ani nga song. I know that aji power ani nga song, and ma-please yun ang Ginoo ani nga song. Hallelujah. Yes, Jesus. Son of God, shaper of the stars, you alone, the dweller of my heart, mighty King, how beautiful you are, how beautiful.
God, the Father's gift to us. You alone were broken on the altar of love. Precious Lamb, our freedom's in your blood. It's in your blood, Jesus. Oh, Holy One, I sing to you, forgiven Savior. I'm overcome with your great love for me. Son of God, spread beyond compare. You alone the darkness cannot bear. Lord of love, your kindness draws me near. It draws me. Son of God, prophecy of old, you alone, Redeemer of my soul. Come again and lead your people home. Come, lead us home, Jesus. Oh, Holy One, I sing to you, forgiven Savior. I'm overcome with your great love for me. Yes, we sing He is worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy of all my praise. You are beautiful. You are beautiful. So I lift up my hands and sing, He is worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy of all my praise. You are beautiful. You are beautiful. So I lift up my hands and sing. Sing, you are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy of all my praise. You are beautiful, so beautiful. I will lift up my hand and sing. Jesus, oh Holy One, I sing to you, forgiven Savior. I'm overcome with your great love for me. With your great love, with your great love for me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus, for your great love. O Diyos nga, dili na kami matagbaw, O Diyos, sa pag hinuklog ani nga mga butang nga sa kadako sa imo nga gugma kanamo, imuha kami nga gipalingkawas gikan sa kaning among makasasala nga kinaiya from wicked works unto light, O Lord God. We were once the aliens, O Lord God, from your kingdom. Dili kami, O Lord God, mga taga-dira. Pero, O Diyos, nga ikaw, nga may nianhi ani nga kalibutan, naghatag ka namo sa kaluwasan, ikaw na maoy naghatag ka namo perfection, righteousness. Gikumpleto na nimo kami, O Lord God. O ngano nga amo pa man pagadungagan pa og daghang mga butang na ani nga kalibutan. Ug nga hinaot pinaagi sa gugmay mong gipakita ka namo nga kini, O Lord Jesus.
Magatuklod ka na mo, O Dios, sa pagkinabuhi na sa matarong pagigugma sa amo mga isig katao, mga igsuon, O Dios, ug nga kami, O Lord Jesus Christ, kanunay magalantaw kanimo, author, finisher of our faith. Things that are in heaven, things that are there with you, Lord Jesus Christ, in your right hand of glory. Bana kami, O Lord, even as we continue for the rest of the days, O Lord God, ay mo mga pulong nga maoy mo kanunay na maukit sa amo ang mga kasing-kasing as living epistles, so that there may be more others who will be able to see sa imuha nga salvation nga gihatag. In Jesus Christ's name we pray and we give thanks. Amen. Living in the overflow. Living in the overflow. Loved by your love, your Holy Ghost. You're more than enough. Walking in the freedom now. I'm covered by your grace. We sing your healing power. We have been saved. Say, bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. Say, bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. God, you are the sovereign one. You've given us your name. See the kingdom come. Forever you reign. Living in the overflow. You're bound and not set free. Oh, we see the victory. The victory. Say, bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. Say, bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. Oh, amazing God, your Spirit falls, and now we walk in miracles. Oh, amazing God, your Spirit falls, and now we walk in miracles. Say miracles. 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 Say pour it out. Pour it out. Pour it out. Pour it out. Say pour it out. Pour it out. Pour it out. Pour it out. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. Say bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. Say bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. Say bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. I am living in the overflow. Say I am living in the overflow. I'm living in the overflow. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Blessed Sunday.